Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na ang taong sumusunod at nananampalataya sa Diyos ay makakaranas ng mga kababalagan o milagro sa buhay? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin ang higit 5,000 katao ang sumunod sa Diyos. Nananampalataya, naniniwala, kaya nga sila ay nakaranas ng milagro. Sila ay napakain ni Jesus sa pamamagitan ng lang 5 tinapay at 2 isda. Sa ating paglalakbay dito sa lupa, kailangan natin ng pananampalataya. At sa pag-akyat natin doon sa bundok ng mga pagsubok, mga kahirapan, kailangan natin ng panalangin. Dito makita natin sa Ebanghelyo na kung tayo ay sama-samang lumalapit sa Diyos, parang sa isang pamilya, kung ang isang pamilya ay sama-sama lumalapit sa Diyos, nagpupuri at nananampalataya sa Diyos, madaling makagalaw ang Diyos. Hindi niya pababayaan ang pamilya na yan. Nandyan siya lagi at laging nakakaranas ng kabutihan ang pamilya. Ngunit paano kung ikaw lang sa pamilya niyo ang nananampalataya? Kapatid, parang nung isang bata na may dalang 5 tinapay at 2 isda, siyang naging daan para ibuhos ng Diyos ang kanyang presensya, ang kanyang pagpapala sa lahat, sa pamilya. Kapatid, huwag kang bibitaw sa pananampalataya sa Diyos. Hindi pinapabayaan ng Diyos ang isang taong nananampalataya. Bagkus, lagi niyang ginagawan ng kabutihan ito. Anuman ang mga pagdadaanan na pagsubok, nandyan siya lagi at laging ginagabayan at inililigtas ng Diyos sa mga samut-saring mga pagsubok. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ito ang kanyang mensahe sa atin. Sumunod tayo, manampalataya, manalangin, at umasa na meron siyang gagawing maganda lagi sa buhay natin. So, pagkalat natin itong mabuting balita, siya ang mabuting balita, ang ating Panginoong Hesus. Huwag tayong maniwala at manampalataya o makinig sa mga fake news dahil ito ay nagbibigay lang na sa atin ng stress. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay at kapayapaan sa ating puso. Isang mapagpalang linggo sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Magsimba po tayo linggo ngayon. God bless. God is good.